po ba yung basa nyo? Ano ba yung nakikita nyong dahilan kung bakit hindi pa pinapasimulan ng Senado yung trial? Ano pa, eleksyon. Dahilan po may eleksyon, hindi siya nakakasiguro kung saan mapupunta yung mga boto ng impeachment ng senator judges. Siyempre, Christian, huwag mo nang, hindi natin maiwasang isipin na talagang tinitingnan ng palasyo kung it will politically serve their agenda if they call the session now. So sa akin po, politika lahat yan dahil kung gagawin ngayon ang special session at ang trial, vulnerable po ang mga senador sa lahat na pressure. So yan siguro ang iniisip ng Senado, ng Pangulo. Yan ang gusto ko sa inyo, Senator Drilon eh. Diretso yung sagot. Ano Election. And siguro yung pressure mas ramdam ng mga tumatakbo for re-election, hindi po ba? Opo. Hirap din sila. Hindi lang po sila ang vulnerable to pressure kung hindi yung kanilang mga kamag-anak na tumatakbo din sa iba't ibang posisyon. Siyempre, ang pressure nandun din, hindi lang sa senator judge. Oo nga, pero kung yun po yung political reality, pero hindi po ba yan lumalabag nga doon sa binabanggit ng konstitusyon? Kung, di ba, napakalinaw ng paliwanag niya doon sa fourth fifth. Pero mukhang nananaig dito yung political consideration po. Hirap naman sabihin at maghanap ka ng ebidensya na ang konsiderasyon ay politika, hindi po ba? Hindi po talaga, that's the reality, Christian. And I do not blame our political leaders for thinking of the political angle. Yan po ay a political exercise that we have to live with in a system like ours. Okay. Yung sinasabi naman na pwedeng simulan dito sa current Congress using with the present crop of senators, pwede rin siya mag-carry over sa susunod na Kongreso after June 30. Okay po ba yan? Hindi ko po alam, Christian, kung pwede yan. Dahil sa wala pang president yan eh. Ngayon lang mangyayari yan. Sigurado ako, pag buo ng impeachment court doon sa 20th Congress, agad-agad yung mga abogado ni Vice President ay agad mag-file ng motion to dismiss sa impeachment court. Pero kayo, anong basa niyo? Bilang isang abogado, can that carry over to the next Congress? As I told you, Christian, there is no precedent. You can argue both ways kung ano ang dapat. Yan po, ako'y aabot sa Korte Suprema yan dahilan sa hindi pa na pag-desisyonan yan ng Supreme Court. Ang sabi nga namin nung kami estudyante pa, the law is what the Supreme Court says is the law. At pwedeng mabago yun. Depende po sa ano. Okay. Kasi kung wala po yung carry over possibility, edi kung sisimulan po nila yung trial, actually hindi pa nga raw trial yung June 2 na binabanggit ni Senator Chase, edi hanggang June 30 lang sila. Ano po ma-achieve nila within that period? Wala akong sagot dyan. Lahat sila pupunta sa Korte Suprema at pababayaan nila ang Korte Suprema na magpapasya sa isyong yan. Okay. Ito na lang, sir, no? Bilang isang dating Senate President, kung kayo yung nandito, nag-handle nito ngayon, how would you handle it? I will ask the President to call a special session para po matapos na itong problemang ito and the instability, mawala yung instability that is caused by this impeachment trial. It's better to follow the procedure, go through it, decide, and that's it. Tatapusin niyo po ito before June 30 or even before the May 12 elections? Tatapusin po bago mag-June 30. Kaya po yan. I have gone through 2 impeachment trials, that of President Estrada and that of Chief Justice Corona. At kung kailangan, pwedeng umaga at hapon magse-session ng impeachment court. Maski may election? Maski may election po? Kahit may election. The impeachment court is sui generis. Hindi kailangan na sundin ang calendar
or ang legislative calendar ng Kongreso. Pwede silang sariling kalendar ang susundin nila at kahit anong araw ay pwede po silang gumawa ng o mag-hear ng session para sa impeachment court. Opo. Doon po sa karanasan niyo sa dalawang impeachment trials, no? Of course, yung kay Erap, hindi natapos yun. That was aborted and led to EDSA 1. Tapos, natapos yung kay Chief Justice Corona. How much of the impeachment trial po ba talaga is political and legal sa karanasan ninyo? Hindi mo po masabi dahilan sa yung mga ito, walang standard of evidence. Dahil marami namang senador na hindi abogado, kaya they cannot appreciate the technicalities of the rules of evidence. Nasa konsyensya po nila kung at saka tingin nila kung ano ba ang karapat dapat gawin. Kaya because that is how it is structured. Yung mga senator judges ay mag-decide on the basis of what they see the evidence to be or what they see is in the national interest. They are not bound by any evidence. In fact, they can just decide on their own what to do. Kasi naalala ko pa, no, nung kinakover ko yung trial na dinalahan ninyo ng 2012, di ba, a substantial portion of that proceeding, pinag-usapan niyo po ng kapwa niyo senador yung quantum of evidence sa kailangan. Di po ba? Opo. Noong panahon na yun, ano po ba yung ginamit ninyo? In the first place, basta sa akin lang po, nasa bawat senador yan, ano ba ang tingin nila na ebidensya na nagpapatunay na ginawa ng akusado or ng respondent ang ginawa niyang pagkukulang. So wala pong standard of evidence, Christian. Okay. Pero when it comes doon po sa impeachable offense, kunwari po, nalinaw na po ba kung ano ibig sabihin ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at saka yung other high crimes, for example? That is all left to the judgment of the senator judges. That is our system. Okay. Ito sir, tanongin ko na kayo bilang isa eksperto at veterano ng impeachment, okay? Pwede naman natin pag-usapan to dahil wala naman po kayo dun sa impeachment court eh. Okay. Yung pananakot ni Vice President Sara Duterte na meron na raw siya ikinontak para patayin itong si President Marcos, does that fall under betrayal of public trust? Walang definition kung ano yung betrayal ng public trust. Bawat senator judge ay pwedeng sabihin yan po ay betrayal of public trust. Wala po ako malaala ng definition ng betrayal of public trust. Nasa pagtingin po yan ng bawat senador. Kung sa inyo po, anong pagtingin niyo po doon? Ay, immaterial lang ang pagtingin ko dahil wala na ako dyan. Nagchichismisan na lang naman tayo, Senator.